Ang ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. At hindi gagalaw si Speaker Romualdez o si Zaldico na walang pahintulot kay PBBM. Mga kabayan, lumantad sa publiko ang ilang dating kasamahang sundalo ni Orly Gutesa upang magsalaysay kaugnay sa aligasyon ng mali-malitang delivery ng pera. Ayon sa pahayag ng kanilang abogado na si Atty. Libby Baligod, ang mga dating sundalo ay nagtrabaho noon bilang security consultant at security personnel ni Zaldico. Matatandaang si Gutesa ang unang naglabas ng aligasyong hinggil sa nasabing delivery na umano'y inihahatid sa mga bahay na iniuugnay kina dating Speaker Martin Romualdez Jr., dating ako Bicol Representative Zaldico at mismong kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Eto, panoorin natin mga kabayan ang buong video at kayo na ang bahalang humusga. Wala po tayong ibang maaasahan ngayon na maglalabas ng katotohanan kundi tayong mga mamamayan din. Hindi natin maaasahan ang nasa gobyerno ngayon na ilabas ang buong katotohanan na walang pinagtatakpan. Ngayon po ay lumabas ang mga dating kasamahan ni Master Sergeant Orly Gutesa sa trabaho bilang security consultant o security personnel ni dating Congressman Zaldi Esco. Ang mga sundalong ito ay wala na sa serbisyo. Ngunit ang nasabi nila sa akin, ito ang marahil na huling labanan na kanilang papasukin at gusto nilang magpakasundalo sa ating bayan. Tuloy-tuloy pa rin ang laban sa matinding korupsyon sa gobyerno na halos trilyong pisong pondo ang umano'y napunta sa bulsa ng malalaking tao sa gobyerno. Yan ay matapos ang matapang na paglantad sa publiko ng 18 na dating... Lumantad ngayong araw na ito ang 18 dating sundalon mula sa Philippine Marines na naging security personnel ni dating Congressman Zaldico at sa kanilang trabaho sa dating mambabatas kanilang tinukoy na sila ay naghatid ng pera sa ilang individual kasama na umano si Pangulong Marcos Jr. at si dating House Speaker Martin Romualdez. Nakapaloob din po sa affidavit mga dating sundalo yung kanila pong personal nilang karanasan ng pagde-deliver ng umano'y mali-malitang pera na aabot po sa 805 billion pesos. Kasama po yung naihatid sa bahay ng Pangulo sa Ilocos Norte, sa Aguado Street sa Malacanang at sa bahay po nito sa Forbes Park. Samantala, idinadawit din ng mga dating sundalo ang ilang mga mambabatas, mga kongresista. Noon hinatiran din nila ng pera kapalit ang paglagda sa nooy isinusulong na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Laroder Jr., Bernard Gubban, Crisani Dado, at Fidel Corpus. Na dating mga sundalong Marines na kasamahan ni Master Sergeant Orly Gutesa at nagturo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez at dating ako Bicol Party List Representative Zaldico bilang mastermind sa flood control scam. Ang ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. At hindi gagalaw si Speaker Romualdez o si Zaldico na walang pahintulot kay PBBM. Dahil bakit siya tumanggap ng mali-malitang pera? Hindi ba siya nagtanong saan galing ito o para saan ito? I hold him responsible because being the chief executive, being the head of the executive branch, he is the chief implementer
of laws. Ayon kay Attorney Levito Baligod, isang anti-corruption advocate, nakapaloob sa affidavit ng mga sundalo ang personal na karanasan sa pagde-deliver ng mali-maletang basura o pera sa bahay ni Pangulong Marcos sa Ilocos Norte, Aguado Street sa Malacañang at bahay nito sa Forbes Park. Mula umano noong September 2022 hanggang sa kalagitnaan ng 2025 ay 3 hanggang 4 na beses kada linggo ang delivery at minsan umaabot pa ng 52 na maleta. So ito po yung bahay ni umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos, kasama po si Gong Saldi. Ilang maleta po yung na-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Yung sa Ilocos po ay sa 5 maleta po. Okay, sa bahay mismo. At sa Paway, sa bahay ni BBM. Ha? Oo. At saka may mga katibayan naman, no? Ibinunyag din sa presscon na umaabot sa 805 billion pesos ang deliveries ng mali-maletang basura o pera mula sa umano'y ninakaw mula sa pera ng bayan. Na i-deliver nila, umaabot ng 805 billion pesos. Nung Napoles, tens of millions lang o billions, no? Pero ngayon, trilyones. Isa rin sa mahalagang bahagi ng affidavit ng mga sundalo ay ang nangyaring operasyon ng International Criminal Court o ICC investigators sa Pilipinas. Anya, bago mag-December 2023, inutusan sila na magpapalit ng pera na nagkakahalaga ng 2 milyong dolyar. We will prove that the conduct of the ICC investigators in the Philippines is unprecedented because they were dined and wined by people who are publicly known to be opponents of the people hosting them. Second, to prove that what the United States Department said, that ICC is a very corrupt institution, is being proven by this personal knowledge included in their affidavit. Plano rin nila na ipadala sa iba't ibang embahada ng mga bansang miyembro ng ICC at maging mismo sa ICC ang kopya ng reklamo pagkatapos na isumite sa Office of the Ombudsman para ipaalam ang ginawa ng mga ICC investigators sa Pilipinas. Kinumpirma rin ng mga sundalo na nagdala rin sila ng mali-maletang pera para sa mga kongresista na pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nakadetalye po dito sa affidavit nila na may dinalang pera para sa mga pumirma. Okay? Sa Townhouse Units 8 and 9 Polo Club, Manila Polo Club Townhouse, Units 8 and 9 Forbes Park. Ilang maleta po yung dinala doon? Naku po. Parang nagbalik-balik yung 3 vans na unang nag-deliver, bumalik pa ulit. Maring itinanggi ni dating Senador Antonio Trillanes na tumanggap siya ng 2 milyong dolyar mula kay dating Congressman Zaldico para sa investigasyon ng ICC sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagugat ng aligasyon sa press conference ng 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines. Ayon sa affidavit ng mga Marines na inilahad ng abogado nilang si Attorney Levito Baligod, tumayo sila bilang mga executive assistant noon ni dating Congressman Zaldico. Inutusan naman silang magpalit ng 2 maletang may tig 56 million pesos na katumbas ng $2 million. Inihatid daw nila ang milyon-milyong pera kay Trillanes para gastusan ng ICC investigation. Si Trillanes din nila ang sumagot sa hotel accommodation, pagkain at sasakyan ng ICC investigators nang dumating ang mga ito sa bansa noong December 2023. Bukod dito,
Inilahan din sa press con ang pagde-deliver umano nila ng mali-maletang pera na aabot sa 805 billion pesos sa mga politiko. Kabilang na umano sila Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Hinatid pa raw nila ito sa bahay ng Pangulo sa Forbes Park at maging sa Ilocos Norte. Dati nang pinabulaanan ng Malacanang ang mga aligasyong ganito. Magsasampa naman si Trillanes ng cyber libel cases laban kina Baligod at sa mga ex-marine sa pagpapakalat umano ng maling impormasyon. Ayon pa sa dating senador, gusto lang nilang siraan ang nangyayaring pagdinig ng ICC laban kay Duterte. Yan ay meant to discredit the ICC in light of the ongoing confirmation of charges hearing. Kasi nakita nyo yung timing. Sa lahat ng araw, ngayon nila ilalabas yan. Last year pa yung mga mali-maleta na yan. Wala silang na-mention. Then ngayon, como merong ICC proceedings, biglang may ganyan. Hindi natin pwede palagpasin yan. So, hindi po tayo madidistract dito at hahabulin natin itong mga ito.